Mga pinanggana ko mga kaiksunan malipayon sab kapag pakiguban kaninyong tanan karon lang yugtong usab nga tutulmanon tingog sa paglaom. Kumusta kaninyo sa tibok kapupudan sa Kabisayan ug Mindanao nga walay undang nagsubaybay ning atong broadcast dinhi sa radyo. Malipayong pagpaminaw kahigalaan ug kaigsuonan sa tibuok kalibutan kung asa man kang bahin karon nga nagpaminaw sa tong tulmanon. Ang Dios magapanalangin kanimo, ang Dios magauban kanunay. Osmo na ko kamo nagpaminaw sa tulmanong tingog sa paglaom. Nga diin hatag pagtagad sa mga text questions, mga pangutana, mga bisan unsa nga mga pangutana nga dunay kalabutan sa kaluwasan sa tao. Kalabutan sa may panglawas, kalabutan sa mayong kahimtang relasyon nato ngadto sa tuang Ginoo. Okay, salamat kayo Luzon, Visayas, Mindanao sa inyong pagpaminaw. Ako ban kanyo nagpaminaw pinagi sa live streaming sa www.lcm-philippines.org. O ang uban usab kanyo nagpaminaw pinagi sa Facebook page. O ang uban usab kanyo nagpaminaw pinagi sa LCM apps. O din sa Visayas kamo nagpaminaw pinagi sa DURB Cebu o sa Mindanao. Kamo nagpaminaw pinagi sa mga LCM FM like 107.1, LCM FM Agusan o 99.3 LCM FM Combal Province. O gimanusab sa LCM FM 95.9 Sarangani o 91.3 LCM FM Bukidnon o 103.9 LCM FM Pagadian City. Salamat kayo sa itong mga kapamilag mga kagsunan sa itong mga towermen. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo ang Diyos magauban o maghatag dugang kaligon o kadasig sa matagusa kaninyo nga nagapaluyo o nagasubaybay ng ito ang tulumanon din sa radyo. Mga player partners, salamat kay kaninyong tanan sa itong mga sponsors, mga donors. Salamat usab kay kaninyong tanan sa inyong pagpaluyo sa itong programa. Okay, so sa pagpadayon mga pinangganak ko mga kaigsunan, medyo karong Sabado, dapat din yung magtapok sa Digo City. Alas sa ito ang special Sabbath Fellowship pero di gihapon din nato mga tigayon. Gumikan sa kakulian sa lockdown nga nagapadayon mga higala hangtod sa atong kapanahonan karon. So atong iampo nga unsa may plano ani sa Ginoo, tuloy na ba ni, diretso na ba ni? O doon na pa ba ni recess sa makadali? So maniid lang tayo sa plano sa Ginoo. Manigyon din mga higala. Ang imong plano palpak, dili madayon. Doon ay kakulian nga di mapunggan. Ang ako pong plano palpak po, di po madayon. Dahil mga kakulian, ang atong mga plano, pero plano lang yun sa Ginoo ang pwede madayon karon mga higala. O kung sa'y kabubuton sa Ginoo, mauna yung madayon sa atong kapanahonan karon. So let go, let God. O kung sa'y plano sa tuang Dios, alang nini nga tuang kahimtang karon, let's keep on praying. Maginampuay rin yung usa ka nato mga higala. Wa gyud tay laing kapadulngan ini, mao gyud ang atong mga pag-ampo, atong ihatod og ihangad ang atong pagtuo ngadto sa tuang Ginoo. Okay, so doon na tayo mga callers po din may tungod sa COVID-19 issues. I hope regulated na ninyo diha sa inyong matagpuloy-anan. Gumikan sa makadaghan na kayong mga instructions nga nadawat ninyo. Gikan sa itong tulumanon o sa gikan pa sa Facebook o guban pa nga mga programa ahensya sa informasyon nga diin naabot diha sa inyong puloy-anan. Ang tanan educated naman tingali. So padayon na ta sa paghisgot din may tungod sa balaang kasulatan. Okay? So doon na pa ito yung mga ganyan buntag, doon na pa yung utana kanako, gahapon sa buntag, doon na kung nga lang mga kikson, doon na dapit sa may Davao del Norte, no? Kikalintura daw, pero walay sipon, walay ubo, pero taas kayo ang kalintura. So, sige lang, ang ako'y katambag rin yun ninyo, nga di lang yun mo kumpiyansa, no? Repeat the same procedure. Bahalag, walay kuan kay di man ta makatagna og naabag wala kay mo mga test kits. Pero sa gubat man gubat anti-COVID man COVID-19, so di ta mo kumpiyansa. Applyan nato og procedure nga pangpatay sa COVID-19. Gamit ang luya og ang ahos nga gaon o nya imnon o nya bueno pa gyud og limonsito nga walay sagol. Pure puga. Butangan lagi ni tubig mga kaigsunan. Okay, padayon ta ito na hisgutan. Hisgutan taggamay na unya kang taod-taod. Pero sa di pa mo padayon sunan, ato sa ni patiluwan ako sa kapag-ampo. No, mag-ampo ta. Dalaygon og balaan na mo nga Diyos nga ikaw sa mga langit. Daghang salamat Ginoo sa panalangin sa pagpakiguban mo kanamo. Dalaygon ikaw sa walay katapusan nga ikaw bubo si mong grasya kaluoy gugma sa tanan kanamo. Salamat sa imong proteksyon Ginoo. Nga kaming tanan nakahimo sa padayon sa pagpangalaga o pagkinabuhi kauban kanimo. Hinaot Ginoong Dios kaming tanan magapahimuot kanunay kanimo o magasubay kami sa dalan sa pagkabatarong nga di kami mahitipas gikan sa imong kabalauran. O ikaw magabadlong kanamo, magatultul kanamo kanunay sa dalan sa
Imuhang gugma hangtod sa imong pagbalik nga walay mawala ka namo. Amo mga pinanggas kinabuhi panalangini. Ang among mga sakop sa puluyanan, ang among mga silingan, ang mga katawhan nga nagapaminaw sa imong pulong, ang tanang mga tao nga nagatabang sa imong buluhaton, nagawali sa imong maayong balita, mga imong panalanginan o ubanan. O pasayloa kami sa mga kapakyasan ng Ginoong Dios og hinaot ikaw magabubo sa imong kaayuhan sa panglawas sa tanang mga nagbasakiton karon. Ikaw mag-aayo kanila, magatambal kanila og ang tanang mga sponsors, mga donors bisan sa kapigot sa panahon karon panalangini sila nga naa gihapon sila panalangin nga madawat paninapi og uban pa nga maabot silahang perpuloy-anan. Hinaot Ginoong Dios magapanalangin po ta ka sa tanang mga kawanin ng istasyon nga na-play kini nga broadcast. Ang mga equipments o bani in town. O hinaot amahan ikaw magauban ka na mo. Salamat sa pagtubag mo sa mga pag-ampo. Kining tanan na magitugyan ka mo gilauman nga madawat. Pinaagi sa ngalan ni Jesucristo nga among maluluwas. Amen. Okay, mga pinaganda ko mga kaigsunan. Mo review ng tagamay no kaya di magutanan na kadungog yun dayon sa pagsugod na ito katag instruction diri sa radio. Inani pag naikalinturahon ninyo, bagay na natin si ka 14th day karon gikan sa pag-lockdown, ang COVID-19 manggod, in the first place, mo incubate siya sa lawas sa tao 14 days to 21 days. Pag-abot og 21 days, either patio niya ang biktima or siya ang mamatay. Ang COVID-19 may mamatay. So sa ato pa, pag-abot og 21 days, either nagi mamatay ang COVID-19 or ang nataptan. Kasagaran po sa mga bata, basta wala lay ubo, wala lay pneumonia, dili na sila mataptan ana. Pero mahimo silang career kanang mga bata, mga batanon. Pero kato mga kabataan ninyo na mga pneumonia, na mga ubo, mga hubakon, no? Na mga kanang masakitong kay baga nga mga kabataan ninyo. Bisan pag mga bata na sila, posible gyapon na sila mataptan. No, ma-infected gyapon na sila. O niya, ang kining COVID-19, dili ni siya kaayo strong nga bakterya sama sa dengue, sama sa pneumonia, sama sa tuberculosis, no? Nga ultimo mga batang gagmay pamalutlan. So dili sila isog kini nga kagaw, kini nga bakterya or virus. Kini nga virus makadulot lang ni siya katong mga tigulang na mga masakiton daan, moray lang maigo, pero katong malikog lawas nila maigo. Unsa may nakangilngig lang aning COVID-19, kuan siya kanang paspas ang iyahang pagkailap. Dali siya mo contaminate, dali siya mo katag, no? Unya mubo lang ang iyahang span of life diya sa tao. So kung ang tao, di kabantay ang tao, weak yung immune system, patay na yun ang tao. 21 days lang good. 21 days lang good. So, mao na diha ang punto, mo na nakangilngig ini nga kuan. Mubo ang yang span of life sa pagstay diya sa tao. Mas mubo pa kaysa pneumonia. Ang pneumonia, acute naman yun. Kani siya, mas grabe pag siya ka-acute sa pneumonia. Once mo incubate siya sa lawas sa tao, dara sa mga 21 days. 14th day, patay ang tao or 21 days. Patay ang tao. So, katong nag-quarantine niya, nisobra na mo 14 dias, congrats ninyo kay mga 1 week more to go, 21 days na mo, sa but pasabot, wala yun mo matapti og COVID. Kung nataptan man galing mo, gipatay ang COVID diya sa inyong lawas. Okay? Ang COVID may namatay. Mo man purpose sa quarantine. Enhanced community quarantine. Mo na purpose ana niya. Okay? Ang kini nga kagaw mga kaigsunan, kung init, patay yun siya basta na init. Sa mga 30 or 26, 27 or tinga to sa 30 lang ka Celsius degrees or degrees Celsius ka edit, patay yun siya. So mamatay yun siya. So, mga primero pa lang daan mga simptoma, fever, pamaol, flu, ubo, sakit ang tutunlan, pingot ang ilong. Sugod pa lang gani ana, inom na dayon mo gluy og ahos. Ayaw ninyo imnang bugnaw, kanang init-init pa sa pag-inom ninyo. Kaya patay yun na siya. No, mapatay yun na siya. Sige lang yung mag-inom, ana, bahala pag na-positive na mo, no? Bisan pag na-positive na mo, inom lang yung gihapon mo ng luya o ahos. Ya pagkauman, kato nang nagpingot ng mga ilong, stem inhalation, no? Padayon mo stem inhalation. So di lang maratol, di lang mataranta, di lang ma-depressed, di lang makuyawan. Kalma lang, kaya lagi ni. No? Kaya na to ni. Last ko na lang ning remind ani ha. Ugma, padayon na ta sa itong mga regular nga mga Bible questions. So, dapat mo mga pipila pag nanawag ganina mga agapon, mga
napay mga upat, okay, nga nag-preview sa problem sa pag-handle ang problema sa COVID-19. So doon ay ininit, palitan magdiso na kaginha ka ng murag pingot nimong ilong, wala si sip-on pero pingot imong ilong, barado imong ilong, sakit imong ulo. So steam inhalation, tubig ug asin, tubig tangan ug asin, mapatay po siya sa asin, no? Hingos lang yung ka o mabot na yung panahon nga nag-fever na ka, nag-flu na ka, ayaw mo sige inom og mga tambal sa kalintura nga kanang like anang mga Planax, kanang mga Alaksan, mayon ana, ay mo panginom anak kay makasamot na sila. Kung pwede lang ganun, kalinturahon sa inyong balay, patyon ang kalintura pinaagi sa natural remedy. Kaya para mahibaloan ninyo unsa yun na siya, COVID ba or dili. Kaya panalitan, mawala ang kalintura, mo relax mo. Ang kalintura baya sa, ang body temperature baya sa na-COVID, from 36.5 pasaka, di na siya munaog sa 36.5. Kanang 36.5 mo, relax pa man mo anak, kaya di pa man na siya kalintura, di ba? Di pa man na siya kalintura. Ang kalintura is 37.5. Pero 36.5, mo 36.9, mo 36.7, mo 7, mo 30, mo 37, mo 37.2, hantol mo 37.5, hantol mo 38, mo 39, mo 40, 41 pag yun. So, kana sila, maonig yun na sila, no? Nagilain. So, pag abot pa lang 36.5, ay nagkumpiyansa. Inom nagluy ag ahos. No? 36.5 pa lang daan, inom na nagluy ag ahos. Ngalinaga. O niya, o sugod nagburag katul-katul tutunlan, sige lang, salt gargle, asin, suka, o initubig. Salt gargle, no? O niya, kung musugod nagpingot ng ilong, inhalation. Kalinturahon, steam bath. Steam bath nga apil ang ulo, pero imong ulo, bukusan nimo og bugnaw. Para dili ba daw mo di ka ma-stroke. So, o niya, inom kag mga kuan, mukhaon kag mga dahon hilaw, mag-blender kag dahon hilaw para mo strong imong immune system, matulog kag sayo. Kaon kag mga prutas. Limonsito nga dunay init tubig, no, limonsito mga 1/4 baso or tungas baso, something like botangan nimo init tubig, inom nimo nga init-init pa. Once a day. So inana lang atong pagpakig-fight mga kaisan, pakiglaban. If everybody will fight like that, no? Katuo ko nga makaya ra gyud nato nya. Likaya nato nga naatay anak or kauban sa balay nga masiglaag, masigkulik og virus sa gawas, ay imbis na patay ng tato na to itong COVID sa lawas na pwede mo abot, no? Wala lang gyud tayo maglaag-laag sa puloy-anan. Ang tanan intact lang gyud sa balay. O niya, hangtod mahuman ning lockdown na program. Kung naman galing gyud mo lakaw, kinahanglan iya sinilas dito na gyud sa gawas, di gyud pasulon niya. Ang iyahang mga pinalit, laga na mga gulay, humulan ninyo nag-asin og tubig, mga 10 minutes, hugasan ninyo na, i-rinse out ninyo, tanggal na, patay na siya sa asin palang daan. Okay? So, maadlaw, kanagingon nilang airborne, pili kayo na sa epektibo maadlaw, labi nag-init kayo, kaya I'm sure patay yun siya. Pero kanang magabi, posible. Labi nang mga siradong mga lugar, no? Crowded ng mga lugar. So, naagyot, posible yun kaya na siya magabi. Kaya bugnaw ang palibot. So, inana lang sa mga pinangga kumakikson niya, amping lang yun kanon na inampuay. Kaya gatuo ko nga kato makatawan sa Dios, pag ingon sa Dios nga, sulod mo siyang balay mo panggawas ang tuloy mo man ang kamatay. Gatuo ko nga nag-inampuay to sila sa sulod. No? Nagpinangayag pasaylo, nakikreconcile sa Ginoo. So, lunay pagbasa sa Biblia. So, mag-ampo tang tanan mga kaiksunan. Anyway, murag, karon magod alarming magod gihapon kay pasaka magod gihapon in Davao City alone. Murag 72 naman tingali. No, 72 na ang dido. Dari sa Davao City di ko sure ha. Pero murag ingon ana na ang dagan. 1,000 almost 1,006 ang confirmed issues diri sa Davao region. Okay, I'm sorry, not Davao City. Davao region. Unya pilay kuan out of 72 murag kung 72 ang patay, 40 plus lang ang naka-recover. So inana mga kaigsunan, hinay ba ang recovery? Hinay ang recovery. So thank you very much sa pagkamay ng pingon sa itong mga kaigsunan o ang pagkamay ng puon. No, amping ra gyud ang sekreto nini pailob. So gikapoy na gyud ang tanan pagpunig puyo sa balay. Parehas nimo, parehas nako, gikapoy na ta labi na kay kanang ato ang kaunon karon pagitaon gahapon.
Daghan kay taana ba? Ako kaunong karon semana na pangitaon na tong labing semana. Nya karon unsa na ron? Bagtulo na ka semana, way trabaho, saon na lang ani ron. Sige lang hinaot pa unta mo payat, no? Hindi ka human ani. Kidugar man taga-ampo nga mo payat. Okay, padayon ta mga pinanggan ako mga kaigsunan. Salamat kayo sa inyohang madasigon gihapon nga pagsuporta. Salamat sa mga kaigsunan na to from Tandag, Tandag Surigao. I just don't want to mention your name. No? So from Tandag Surigao, doon na sila plano mo suporta sa tuong buhat. Salamat kay kaninyo. No? Ang Ginoo magapanalangin magauban. I hope atong bendisyonan at pa yung Panginoon nga bendisyonan sa Ginoo ato ang panginabuhig uban pa nga pantrabaho nga makapadayon ta sa pagsuporta nini nga buhat dinhi sa radyo. Okay mga kaigsunan, doon natin text question na gikan sa 6950. Kamo doon ay mga balaang kasulatan diya o kung andam na mo diya kay ato ning tubagon pinagis Biblia. Nabasa ta na ni kagahapon pero mo review lang tagamay, mo recap lang tagamay. Matod pa niya explain palihog ka nang makita sa Deuteronomy pastor nga kanang 7 years nga igpapahulay sa yuta nganong wala man sa tumana kay nakadungog daw siya gwali nga wala na siya walaan nagpadagya po na hangtod karon siliklik ni. Matod pa niya. Una lugar mga kaigsunan kanang nga adlaw ipapahulay gipaundang na sumala sa Osias Kapitulo 2:11. Nga pahunungon ko usab ang iyang tanang mga kalipay, ang mga pista, iyang tanang mga bagong bulan, iyang mga adlaw ipapaulig ang iyang tanan nga mga maligdo nga panagkatigom. Ang uban maingon nga Pastor, how sure are you nga adlaw na ipapahulay para sa yuta? Sayon ra kayo. If you go to English, sa English ka padulong sa Osias 2:11, I will also cause her mirth to cease, her feast days, her new moons, her Sabbaths. So unsa nga klaseng adlaw ipapahulay nga pahunungon? Her Sabbaths. Sa Exodus 20, sa Ezekiel Kapitulo 20, versikulo 12 ug 20, nagkanayon may Sabbaths. So ang ikapito ka adlaw sa semana gitawag og may Sabbaths, akong adlaw ipapahulay, pero samtang kining Osias 2:11 ginganlan og iyang adlaw ipapahulay sa English, her Sabbaths. So unsa man ning her Sabbaths? Adlaw ipapahulay nga iyaha sa asa. Sa ikaduhang Kronikas Kapitulo 36, versikulo 21, nagkanayon. Sa English version nagkanayon, to fulfill the word of the Lord by the mouth of Jeremiah until the land had enjoyed her Sabbaths. As long as she lay desolate, she keeps Sabbath to fulfill 70 years. Matod pa, aron sa pagtuman sa pulong sa Dios pinagi sa baba ni Jeremias, nga hangtod ang yuta magapahimulo sa adlaw sa iyang mga adlaw ipapulay her Sabbaths. As ingon sa gidugayon nga mahimo kining biniyaan aron sa pagtuman sa 70 ka mga tuig. Sunod na di adlaw ipapulay nga iya sa yuta nga ginganlan og her Sabbath, sa Bisaya iyang adlaw ipapulay. Sa Osias 2:11 ang gipahuno nga adlaw ipapulay is her Sabbath sa English. Ug sa Bisaya iyang mga adlaw ipapulay. Mao na nga klaseng adlaw ipapulay ang gipahunong sa Dios sa adlaw nga adlaw ipapulay nga iya sa yuta. Unsa man ang adlaw ipapulay nga iya sa yuta mga kaigsunan? Sa Leviticus Kapitulo 25, 3, 4 hangtod sa 5 ug 6, kung wa ko masayop mga pinangga ko mga kaigsunan, nagkanayon dinhi. 6 years shalt thou sow thy field, and 6 years thou shalt prune thy vineyard and gather in the fruit thereof. But in the 7th year shall be a Sabbath of rest unto the land, a Sabbath for the Lord. Thou shalt neither sow thy field nor prune thy vineyard. That which groweth of its own accord of thy harvest thou shalt not reap, neither gather the grapes of thy vine and rest, for it is a year of rest unto the land. And the Sabbath of the land shall be meat for you, for thee, and for thy servant, and for the maid, and for thy hired servants, and for thy stranger, and that sojourn with thee. So matod pa mga kaigsunan sa Bisaya, ang adlaw ipapahulay din nga gitawag para sa yuta mao ni. Unom ka tuig ka magtisok magtanom ka sa imong yuta. Unom ka tuig magpruning ka, magharvest ka sa imong parasan, imong tapokon ang mga prutas within 6 years. Apan sa ikapito ka tuig, mao kana ang adlaw ipapahulay nga ang yuta nimo kinahanglan mo pahulay. O kana nga adlaw ipapulay para na sa ato ang Ginoo nga mao ang Dios. O kinahanglan dili ka magtisok, di ka magtanom,
di ka mag-harvest, di ka mag-giok, dili ka manghaglaw. O sa may buhaton nimo ana, kanang motubo sulod anang tuiga sa kapito ka tuig, ang mo-harvest ana dili ikaw. Kana nga mga grapes ayaw na sila puupua. Kay kana nga tuig rest na si mong yuta. So kay kana Sabbath of the land man na, mahimo ng kalanon para sa imuhang mga ulipon, sa imong mga sulugoon, mga hired servants o mga dumuluong. O mahimo na nilang kalanon. So, mao na nga laghal Sabbats. Nga matod pa sa ikaduhang Kronikas, Kapitulo 3, ikaduhang Kronikas 36:21, taman lang sa 70 anyos ang her Sabbats. That's why, sa Oseas 2:11, gipahunong ang adlawng igpapahulay nga iya sa yuta. Okay? So it's very clear mga pinangga ko mga kaigsunan, ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Ako ban bitaw kining one time I remember about a debate. Sa unang kus batanon pataganan matag debate karon tiguang tanata nga di man taganag debate mahadlok naman tag debate no. Kini man ta kamao. May man to sa una kabalang di ta kamao total bata pamanta di man ta pwede ra mag pasensya na lang kay bata pa man di man di kamao. Pero karon tiguang na ta di ta kamao rag ulaw na gyud pug kayo di ba? Pero ni-remember na ko sa una, there was a debate nga gingnan gipadako yun sa Iglesia ni Cristo nga Oseas 2:11 pahunungon ng pagbantay sa adlawng ipapawlay. Sa diyang gipangutana na siya, gi-cross-examine na siya, ikaw mismo, pastor sa Iglesia ni Cristo, nihunong ka na ba og bantay sa adlawng ipapawlay sumala sa sugo sa Oseas 2:11? Siya, nihunong na ko. Siya, okay. Ako siya gina ko, okay. Nihunong naman ka. Siya, nihunong na ko. So, nito man, gyud ka, nihunong, gyud ka. Nihunong. Sawa pa ka nihunong, sawa pa ka mag-Iglesia ni Cristo, nagsabadista ka na ba? Muna akong pangutana niya. Ayan to magwala o wala gyud siya sukad mahimong sabadista. Ako siya gipangutana, nihunong man ka, but pasabot, nisugod kag bantay Sabado. Siya wala ko kasugay og bantay Sabado. Kung anong nihunong man ka, pa man ka kasugod. Kana mga pang-aksyon, mga siniaw na lang nga pangutana sa debate. Pero what I would like to say, ang mga katawhan sa Dios, nihunong sila pagbantay og adlawng ipapahulay nga ikapito ka tuig nga iya sa yuta because they were allowed to start keeping the every 7th year nga mao'y adlawng ipapahulay para sa yuta sulod sa 70 ka tuig. After 70 years, gipahunong sila sa Dios. Okay? So salamat kayo mga pinanggan ako mga kaigsunan nga naminaw. Another text question gikan sa 5183 matod pa pastor naghatag siya ng katahuran. Mangutan na lang ko ang Mateo 5 versikulo 20 nag-ingon man kinahanglan malabwan nato ang pagkamatarong sa mga eskriba o sa mga parisiyo aron ta nga makasulod sa gingharian sa mga langit. Ang akong pangutana mao ni unsa man jud ang pagkamatarong sa mga parisiyo o sa mga eskriba nga ilang nabuhat. Salamat kanunay kong naminaw sa LCM. Ako diay si Art dari sa Lantapan. Ang Ginoo kanunay magapanalangin sa ato nga iyang nga mga anak. Brother Art, salamat kaayo sa imong pagpaminaw. Dinhi sa Lantapan, Bukidnon. Matod pa nimo unsa nitong pagkamatarong nga iya sa mga parisiyog sa mga eskriba, pagkamatarong to mga kaigsoon nga ilang kaugalingong pagkamatarong nga dili pinasikad kan Jesus Christ. Si Kristo ang standard sa pagkamatarong. Si Kristo ang tinubdan sa pagkamatarong. Dili ang imong kaugalingon kay kana imong kaugalingong pagkamatarong trapo lang na atubangan sa Ginoo. Trapo lang yun na sa tubangan sa Ginoo mga kaigsunan. So, kinahanglan ang atong pagkamatarong must be coming from Jesus Christ. So katong pagkamatarong, if you call it righteousness, what the Pharisees and the scribes had, o kung sa mga iyaha sa Parisiyog sa mga iskriba nga mga pagkamatarong, then you call it righteousness. Matod pa ni Kristo, kung ana lang ang pagkamatarong, dili gyud mo makasulod sa mga langit. You have to surpass. You have to make it a little in a higher level. Patasan mo gamay mga kaigsunan, no? You have to supersede that righteousness of the Pharisees and scribes. Kung ang imong pagkamatarong lower than the Pharisees and scribes, surely you cannot enter into the kingdom of heaven. Kung ang imong pagkamatarong nitupong lang sa mga Pariseo sa mga eskriba, still you cannot enter into the kingdom of heaven. If you want to enter into the kingdom of heaven, kinahanglan mo labaw ang imong pagkamatarong sa mga Pariseo o sa mga eskriba. Okay? Ang mga Pariseo, mga eskriba, mga gisol, dili mo patayag tao. Kisampol na iya.
Di sila mo patay tao, maglagot sila tao, ilan ng bunalan, ilan dukdukol, paguman, ilan ng tambalan, patambalan, para dili mamatay, ilan na po ng luwason, para di sila makapatay kay og ilan tong gibunalan niya, namatay to, di nakasala sila. So ilahan ng luwason, ang ilahang gibunalan, ilang gibunog, ilang gisumbag, ilang gikulata. Kay para dili sila makapatay niya. Mingon din sila nga Ginoo, salamat, wala ko nakapatay, buhi ang among silingan. Ang akong gikulata. Okay? So yun ana ang pagkamatarong sa mga parisiyog, mga eskriba. Pero, matod pa ni Kristo mga kaigsunan sa bersikulo 20, matod pa, kay sultihan ko kamo nga kun ang inyong pagkamatarong dili gani mo labaw sa ila sa mga eskriba o sa mga parisiyo, dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa mga langit. Now, 21 ug 22, kamo nakadungog na niini nga gikasulti ngadto sa mga tao sa karaan nga nagaingon ayaw pagbuno o bisan kinsa nga magbuno mahiagom sa hukom. That is parasaical righteousness. Ayaw pagpatay. Unya kung makapatay ka ba impierno mahiagom ka sa hukmanan. So that is parasaical righteousness. Wala may magpatay ha, buhi ang among gisumbag. Pero matod pa ni Kristo, parasaical righteousness, na kung gusto nimo palabwan ang pagkamatarong sa mga parisiyog mga eskriba, bersikulo 22, apan sultihan ko kamo, nga bisan kinsa nga masuko batok sa iyang igsuon, mahiagom na sa hukmanan. Imagine that, inger palang daan, masuko ka palang daan sa imong isikataw, mahiagom ka na sa hukmanan. Bisan muingon ka lang nga kwanggol ka, mahiagom ka sa Sanhedrin. Bisan muingon ka nga buang ka, mahiagom ka na sa impyerno nga kalayo. So, imo masabtan mga kaigsunan nga, palawman nato ang ato ang pagsabot sa pagkamatarong sa mga parisiyog mga eskriba. Nga ang ilang pagkamatarong superficial lang, nga diha lang siya sa tama-tama lang nga dili magpatay, pero gusto ni Kristo nga palawman nimo. Dili kay lang ka magpatay, kung dili ayaw gyud og pagdumot sa mga isikataw. Anger. Kada nga pulo nga anger mga kaigsuonan, duha ka klaseng anger ang naa sa Grigo. The thomos and the orgy. Ang thomos mga kaigsuonan, masuko ka pagkaman wa na dayon. Manay thomos. Para mga bata mga kasuko, mag-away man, mag-amigo rapod, magkinataw-anay rapod, manay siya thomos. Pero kanang orgy mga kaigsuonan, gamay nga kasuko, gisugnuran, gidangilagan pag-ayo, hangtod midako og murang nagkalayon, di na mapalong. Hangtod karon pila nakatoy ka mula bay magkita, dumot lang gihapon. That is a kind of anger that Jesus Christ said, when you are angry against your brother, maimpierno ka. Ngano man, kay kanang anger, imong gibutangan og pagdumot. Gibutangan nimo og dumot. Katong isa nga klaseng anger, thomos. Kasuko lang gusto nga suko, pag kumanwa na dayon, smile na pod, okay ra, may pagpasaylo nga nasuko. So that was thomos. Pero kanang orgy, kasuko na nga doon ay tinaguang pagdumot. Doon ay tinaguang kasina mga kaigsunan. Ako ba nila tana sa kuha nga, pastor ka na manglibak ka, nakapatay ka na. Ang pagpanglibak, dili man may issue sa pagpatay sa tao og dili. Ang rason nga nung nanglibak ka, kung sa'yo purpose nga nung nanglibak ka, because you want to put them down, you want to put the person down. So you want to kill her moral aspect of his life. Gusto nimo siyang patyon yung moralidad, gusto nimo patyon yung anino. So na kay kalagot, na kay pagdumot niya, na kay kasina. So kanang kalagot, pagdumot kasina mga kaigsunan, mo na mo hatod kanimo sa paghingan o dili mao sa mga isikataw nga nimo nagkwanggol, bisan pag pangit mo yamiran ino nimo bisan pagwapa, yamiran nimo ino nimo pangit, sawayo na nimo. Kay nga naman nakay kalagot, nakay pagdumot. So kanang imong pagbati nga ingon ana, mo ni nakahulog kanimo sa pag-ingon nga dili ka magpatay, nakapatay ka na Hinuon. Bingon ka, kwanggol ka, buang ka, wala kay tarong description sa mga isikataw. Nganlan na nimo bisag unsay mga isikataw tungod sa imong kalagot, tungod sa imong kasina, tungod sa imong insecurity nga imong gibati batok kaniya. So, tungod niya na nga pagbati, nakapatay ka na Hinuon. Okay? May galawa naman tayo time sa first portion. Nahurot naman, pero ay buka balakat tiwason ako ni inyong taon. No? Standby una sa sakawit alang kaninyo guban pang mga mahindan ng butang. Mubalik ako karon taon human lamang nini. Okay mga pinanggan ako mga kaigsunan na mo kalimot na kining atong tulumanon atong kini sa may kabubuton sa NDC kon North Davao Colleges kan sa buhatan og tulunghan ani kini nimutang sa Dakbayan sa Panabo ug Tagum City og imanusab sa Plus Ultra Plant Vitamin nga usa kini ka foliar fertilizer nga nabanto kini kasaligan kana sulayan na kini sa mga mag-uuma sa Kabisayan ug Mindanao. Plus Ultra Plant Vitamin
may mo padagan sa bungag abot sa inyong mga tanom o mopabukat pa sa timbang sa inyong mga produkto sa uma. Ayaw kalimot ha, Plus Ultra Plant Vitamin. Og ing manusab sa Vigilis Bolts and Nuts ang kasang tindahan, anan himutang sa Dalan M4 Teaching Dakbayan sa Valencia. Og ing manusab sa TriStar Motor Parts, nagapadapod sa mga pulidog mga genuine sa motorcycle parts, nga diyan ang kansang tindahan, anak hinimutang sa karaang terminal ng Dakbayan sa Digos. Og ing manusab sa Medidas Medical Center Incorporated, usbon ko, Medidas Medical Center Incorporated, nga kansang hospital ug buhatan aniya kinihimutang sa Dalan Ginoyoran ning Dakbayan sa Valencia. Og ing manusab sa kinabag-ang kapamilya nagkahiusa og naglangkob sa The Loud Cry Ministries nga nagsuporta sa Seventh-day Adventist Church. Okay, mga pinanggan ako mga kaigsunan, salamat kayo sa iyong mapabilinon kayo nga pag sa subaybay sa itong programa. Maunungon kayo ninyo nga pagsunod sa itong tulumanon. Ang Ginoo magapanalangin kaninyong tanan sa tanang mga naminaw, sa tanang nagasuporta, sa tanang nagaampo ning atong tulumanon, sa tanang mga kawani ning istasyon nga dina-play kini nga broadcast. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Ang Dios magauban kanunay. Okay? Ay mo kalimutan nga kini nga tuang tulumanon mga pinanggan ako mga kaigsunan, usa kini ka self-supporting ministries nga magpadayon lamang ninyo kining madunggan dinhi sa radyo kung ikaw sa magpadala sa inyong mga suporta. Bahala ginagmay basta kay kanunay, palihog ipadala ninyo kini inyong mga donasyon or love gifts pinagi sa The Loud Cry Ministries Incorporated bank account numbers 0401-033-449-001. Usbon ako ha, bank account number sa The Loud Cry Ministries Incorporated 0401-033-449-001. Security Bank Davao City, Rizal Branch. Pwede po direkta ninyo ka Mrs. Marites Amimita, dinhi sa Dakbayan sa Davao. Ipadala ninyo pinagi sa Palawan Pawn Shop, RD Pawn Shop, M. Lulier o Cebuana Lulier. O tawagin ninyo daan si Mrs. Marites Amimita mga higala sa 0965-429-6761. Usbon ko, ang yung cell number or mobile number is 0965-429-6761. Ay mo kalimutan yung mga suporta nagaluwas kanila o ikaw nagasuporta kay ikaw, tinuod nga kapamilya. Okay, mga pinanggan ako mga kaigsuonan, salamat kayo sa itong mga kapamilya kaigsuonan, sa itong mga kaigalaan nga nagasuportar sa tutulamanon. Salamat po sa itong mga prayer partners. Kagahapon doon ipangutana si Sister Erong o kinsay in charge nining mga problema sa mga yuta, konsultahon o kinsay abogado nining mga yuta sa Davao Mission. Matod pa doon nag-text ako nagiging ka Brother Condino, si Pastor Fortich ang in charge. So si Pastor Fortich, dahil siya sa Digo Central, na siya church pastor niya, palihog, kontakawa, ko yung cell number niya. No, baita lang pamagi nga makakontak ka niya sa ato mga pinanggang mga kaigsunan niya sa Digo Central. Okay, so thank you very much, Brother Condino. God bless you and more power to you. Doon natay mga prayer request dari. Brad, ang SDA nga kaoban sa MVC, sila ba ang matuod? Kaoban ba ninyo sila? Sabi, pangutana man din pagsulay. Mga kaigsunan, kanang ang Seventh-day Adventist Church nga organized church mo ay among gisuportaran. No? Di lang kumingog kaoban gud mi, pero basi di sila mangangkon nga kaoban mi, maulawan lang mi. Ang ako lang ikasulti ninyo, we are supporting that Seventh-day Adventist. No? Ang Seventh-day Adventist Church nga organized church sama ng Mountain View College man among gisuportaran nga church, Seventh-day Adventist. Okay, Pastor, sige may paabot sa imong programa last nga nadungog kadtong adlaw ipapulay imong topic. Sorry kanyo diya sa bansalan mga kaigsunan nga ang ato ang transmitter diya naguba, ano, walay pisa nga moabot kubikan sa lockdown nga nagakitabo karon. Pastor, tabangi kog ampo nga makadayon og uli ang akong mga anak. Dinhi sa April 28 kay bahalag magpadayon ang lockdown basta magkatapok ning tanan. Okay. Daghang salamat, Pastor, sa imong pagbasa ug pagtagad sa akong mga text. Si Jolie Limosnero ni sa Kisanday, Maramag, Bukidnon. Okay, mga Limosnero family, salamat kay kaninyo. God bless you and more power to you. Ang Ginoo magapanalangin kaninyong tanan. Okay, gusto lang akong napagilain dari mga kaigsunan. Brad Berlan, magpaampo unta mi sa among mga karon. Sa mani karon nga bisan lakdoon sa mani. Sige gihapon duty ang among mga lockdown. Bisan ga lockdown, sige gihapon duty ang among mga maoni sila
si Ellen May Gupit tuwa sa Cebu, call center dayon si Elmar Gupit, duty sa Pantalan, Manila sa Tondo. Dayon si Eli Mari Gupit, duty gihapon sa Watson Pharmacy. Dayon si Elma Fee, duty gihapon sa Osamis sa University. Kaya nagtudlo, palihog lang Brad, iampo in town. Okay, we'll pray kaninyo nini nga to ang mga kini nga mga ngalan ninyong gipang sabiter. Ato ni dadon sa ka sulim ni nga pagampo mga kaigsunan. Padayon ta sa prayer request, magpaampo lang ko sa kong bana nga si Jomir nga unta sangkapan unta siya sa balang espiritu sa Dios aron aduna siya pagtuo o gatagan unta siya og damgo kabahin sa balabot nga mga katapusang panahon. Ang nagpaampo yang asawa si Marmar Langkob taga Malingaw, Tubod, Lanao. Magpaampo sad ko sa akong kagalingon, hatagan ko og kadasig bisan sa mga pagsulay nga moabot sa akong kinabuhi, magauban unta kanako ang Ginoo. Ni taga si Marmar ni nga taga Malingaw, Tubod, Lanao. Okay, thank you very much. Mga pinanggana ko mga kaigsuonan, doon na po'y gusto na to timbayahon ha. Usbo na to pagtimbayakin ng mga kaigsuonan. Salamat kayo sa inyong pag-send o mga donasyon. Pilagi ka agithro ninyo ka Mrs. Marites Amimita. Gusto lang pong ipibalo ni Mrs. Marites Amimita nga nadawat niya ang inyong mga donasyon. Maukining musunod, sila si Jaime Amarata sa Padada, Rex Palomares, Serena Edison sa Malaybalay, Lolita Ascona from California, Melosina Palingkod, Sere Pueblo from Panabo, Christopher Lozada, Elizabeth Curambao sa Banilad, Cebu, si Cherlyn Villa Carlos from Davao, si Rosit Pabingwit from Pagadian, then Rosalia Tiugangco from Pagadian, Michael Ikayan from Dublin, Ireland, o si Melanie Perez from Bukidnon, Vivian Altamira from Davao City o Jovita Baldon from Bohol. Okay mga pinanggana ko mga kaigsunan, salamat kayo usbon ko sa inyong pag-donate, sa inyong pagtabang sa tumbuhat din sa radio. Aron kini nga buhat magpadayon mga pinanggana ko mga kaigsunan, God bless you and more power to you. Ang Dios magapakiguban kanunay og ang Dios maghatag lugang kaligon og kadasig. Padayon ta mga pinanggana ko mga kaigsunan sa tuang paghatag pagtagad sa tuang mga salamat dahil kayo sa tuang mga kapamilya sa nagpasalamat silang bisan sa kapit o sa panahon, no? Nagpalangi po ng grasya sa Ginoo. Doon ay panawagan dareo nga wala daw sila nakadawat o mga hinabang sa dilang buhaton. Igsoon, ampo lang yun mo ha, ampo lang yun mo. Mga, alang sa mga kigsoon na kung Adventista, kung doon na mo yung mga sobra-sobra niya, ipanghatag sa inyong mga silingan, nakatong www.com lang yun, no? Itong walang-wala na yun, kaya kinanag-text na ko, mga lugar ni nga diin mga listeners nato dili mga isdays pero nagpait yun in town sila, no? Mayon ang taga-gobyerno tingali ugma akong nganlan ang asa sila nga barangay kay basi hatdan sila karong adlaw, no? Hatdan sila karong adlaw. Tilud anay na pero tigyo kapait karon si Brother Edwin Garing kagahapon ning suto ito paingog malalag naabot pa dito ka ng Diabot pa to dito ka ng asatong lugar to sa Malungon, no? Malungon dako. Pero dili go daghan po niyang ipangtagaan, pero at least mga 100 doon por kapamilya. So, salamat sa imong maayong kasing-kasing Brother Edwin Garing sa imong pagkamanggi luloy-on po maayong tagmulansad ka simbakulang palayo. Ang Ginoo magapanalangin kanimo. Okay, so padayon ta mga pinanggana ko mga kigsun sa tong dugukan pag-isgutan din sa radio. May tungod adtong kaganina, kining pagkamatarong nga mulabaw sa mga parisiyog mga eskriba, kaning pagkamatarong mga kaigsunan, nga mulabaw sa mga parisiyog mga eskriba, kanang ang mga parisiyo manggod, nagbantay sila sa kasuguan by the letter of the law. Pinaagi lang yun sa litra por litra sa balaod. Wala nila sabta ang esensya, no, ang significance, ang kahulugan sa balaod. Ang kahulugan sa balaod, pag dili ka magpatay, but pasabot, you love your neighbor. Ayaw siya daota, ayaw siya pasakiti, ayaw siya dumti, ayaw siya dagmali, ayaw pagbati, ayaw dungog, ayaw dagmali. So malibot pasabot ka dili ka magpatay. Now, another example ni Jesus Christ, kining niya sa Mateo 5:27 o 28. Hangtod din sa 29 mga kaigsunan.
Niya nagkanayon din kung doon may mga balaang kasulatan palihog ablihin ninyo kauban kanako. Nagkanayon si Jesus Christ nakadungog kamo sa giingon ayaw pagpanapaw. Apan sultihan ko kamo nga bisan kadtong nagatan-aw og babayi uban sa pagkaibog kaniya nakapanapaw na kaniya diha sa sulod sa iyang kaugalingong kasing-kasing. Pagingon sa napulo ka sugo ayaw panapaw, mingo pa rin mga parisiyong mga eskriba, wow, good. Wala gyud mi manapaw kay wa man mi masakpi. Actually mga kigsunod na komedya nga ang mga parisiyong mga eskriba doon na sila gitawag og 11th commandment, napulo naman ang iya sa Ginoo, pero ang mga parisiyong mga eskriba doon na sila gitawag og ika-11. Ang ika-11 nga balaod nagkanayon thou shall not be caught. Kinalang dili ka madakpan, dili ka magpasakop. Kaya di ka madakpan, awa gyud ka kapanapaw. Kana bitong balaod sa gobyerno karon kini pamaagi bitaw sa korte nato karon nga lisod kayong ipruiba ang pagpanapaw kay pangitaan kag video nga nag-uyog-uyog saon man nimo karon din ha. So kinsa man po kuno nga manago mo ng mga tawhana na ug magbuhat ana. So wa gyud kay ebidensya. So hangtod ma-dismiss na lang ang kaso. So di gyud mapadutlan sa balaod nga dili ka manapaw. So kung ikaso nimo yung korte sa yuta mga kaigsunan adultery, maglisod kag pruiba. Maglisod kag pruiba kay bisan pag nakitaan pa nimo nanulod na silang mga hotel o mga motel o unsa pa na nilang ipangsudlan ng mga kwartong sirado, di gyapon ka makapruiba kay wa makakita og nagunsa sila dito. So mao nay balaod sa mga parisiyong mga eskriba nga wa sila kasala kay wa man sila masakpi kay nanirado man. Pero si Kristo matud pa niya, apan sultihan ko kamo nga bisan kadtong nagtan-aw babay uban sa pagkaibog kaniya, nakapanapaw na kaniya diha sa sulod sa iyang kaugalingong kasing-kasing. So, gusto na ko ning sangpito na ko tukbilo na ko ning mga protestanteng mga ministro nga nagwali nga wa nay napulo kasugo kag giwagtan na ni Kristo. Asa bay giwagtan nga gipalig-on man gani Hinoon, mas istrikto pa man gani Hinoon. Ha? Ang pagingon dili ka manapaw, okay ra, simple ra, pero ingon si Kristo ang but pasabot ana. Tanaw pa lang gani nga may kaibog nakapanapaw ka na. So sa ato pa mas nilabaw na Hinoon kabugat o kaistrikto ang pagbantay sa napulo kasugo kun anaa ka na kang Kristo. So wala wagtangan ni Kristo ang napulo kasugo, yang gipalig-on mga kaigsunan, gipagahi niya ang napulo kasugo. Di ba? Ang paminawan ninyo ang konklusyon ni Jesus Christ mga kaigsunan. Ang konklusyon ni Jesus Christ matud pa niya sa bersikulo 29, busa kun ang imong tuo nga mata mao ang nakaingon kanimo sa imong pagpakasala, lugita o isalibay kini kay maayo pa alang kanimo nga mawad-an kag usa ka bahin sa imong lawas kaysa ibanlod ang kinatibuk-an mong lawas kadto sa impierno. Oh, you see that? So, mas may pa wa kay mata nga malangit kaysa na kay mata kumpleto unya maimpierno kara Hinoon. Salamat kayo sa nagpadala sa mga pangutana kay igsunan kay galaan ang Ginoo magapanalangin kanimo. Ang Dios magauban kanimo magatag dugang kalikon og kadasig sa matag usa nga nagapaminaw karon. Okay, padayon ta mga kaigsunan alang sa dugang pa nga mga text questions nga nagabot diri sa tumbuhatan. Osbon ko ang inyong mga text questions ipadala ninyo kay Brother Dudong Berlan. Mga prayer request na nagpaabot siya ninyo dito mga kaigsunan. Tuwa siya sa Mate City karon, di man siya kalakaw kay lockdown man. So, pero padayon niya pagpanerbisyo pag support sa to ang programa dinhi. Ang inyong mga numero nga textan ninyo para sa prayer request o sa mga pangutana, palihog ipadala ninyo kay Brother Dudong Berlan no, sa 0916-899-4497. Osbon ako ha, 0916-899-4497. Pero ang inyo na ipadala sa ko ang number, adi yun na ito na mabasa diri. Paselo alang yun ko ninyo. So palihog dito ninyo kay Brother Berlan. Anyway, kanang pag-abot ang inyong number na yun, isend na niya diri sa kuha. Kanang yung mga text ninyo. Isend niya diri na ami sulanan diri sa computer nga dito na mo abot ng inyuhang mga text. Nga di na mo agi sa kong cellphone. Pero mabasa gyapon ako. Okay? So salamat kayo kaninyo mga pinangga ko mga kaigsunan sa inyong pagsabot. So usbon ko, ang cell number ni Brother Dudong Berlan is 0916-899-4497. Okay, padayon ta mga kaigsunan. Doon ay text question gikan sa 1509. Matod pa niya, Pastor V is the Amy, dili ba mi maluwas nga nagampo mi sa Hebrewanon man nga Yehovah. Okay? Yehovah sa to pa ambot po nga no nagampo mo sa ngalan nga Yehovah o gasa mo kabasa na sa Bible. Ang gisulti sa Biblia, mga kaigsunan, I cannot say nga di mo maluwas ha. I cannot say, pero
Ako, I cannot judge, but I can tell what is dapat, no? Unsay tama, unsay mali. So, I can say nga mali inyong gibuhat, nga mag-ampo mo nga Yawa nga Yehovah nga nasa mga langit, mali na siya. Kasi si Kristo, pag-abot niya ni kalibutan na, ang pagtudlo niya mga kaigsuunan, o kung saan pag-ampo, na-record sa Mateo Kapitulo 6, versikulo 9, nga matod pa din busa mag-ampo kamo, or pag-ampo kamo sa ingon ini, nga paagi. Amahan namo, nga naa sa mga langit, pagabalaanon unta ang imong ngalan. Unsaon sa pag-ampo mga kaigsuunan ang pattern nga gitulo ni Kristo? Sangpiton ba siya sa ngalan nga Yahweh, Yehovah, Yabag, unsa pa diya? Wala. Ang gitudlo ni Kristo mga higala, sangpita siya sa amahan namo nga naikaw sa mga langit. So, si Kristo mismo mga kaigsuunan, sa dito siya sa Getsemani, nag-ampo siya sa Getsemani. Siya mismo nga nag-ampo mga kaigsuunan. Giunsa niya pag-ampo? Nag-ampo ba siya nga Yahweh or Yehovah or Yaba or Yehovah? Unsa ba? Ang pag-ampo ni Kristo dito sa Getsemani mga kaigsuunan, matod pa sa Mateo 26:42, nagkanayon, og sa ikaduha bilakaw siya pag-usab og nag-ampo nga nag-ingon, amahan ko kung ugaling dili man mahimo nga ikasaylo, kini gawas kun akong imnon, nan maoy matuman ang imong kabubuton. You see? Nag-ampo si Kristo mga kaigsuunan, ang iyang pagsangpit, amahan ko nga naa sa mga langit. So, duha ka mga bersikulo na nagtudlo si Kristo nga unsaon pag-ampo pinaagi sa pagsangpit sa amahan namo nga naikaw sa mga langit. Siya mismo mga kaigsuunan nag-ampo si Kristo. Ang iyang pag-ampo wala siya maingog Yehovah or unsa pa dinha. Ang iyang pagsangpit is amahan namo nga naa sa mga langit. Amahan ko nga naa sa mga langit. Ang uban moingon nga pastor kuan manggod Hebro manggod ng inampuan ng Yehovah or Yahweh, Hebro manggod na. Si Kristo, Hebro or Aramaic ba, nag-ampo ba siya, Father ba kagyapon yang gisangpit mga kaigsuunan? Maunay pangutana karon kon, Father ba ang iyang pagsangpit? Sa Mateo Kapitulo 27, kamo doon yung mga balaang kasulatan nina, versikulo 46, no, sorry ha, medyo paspas tagamay, kay daghan ni mga text question diri nga nagtapunog, wa na ni nato ni mabasa tungod sa COVID issues. Okay, Mateo Kapitulo 27, versikulo 46. Nagkanayon mga pinangga na mga kaigsuunan, ato ning mabasa dinhi, kamo ni mabala ang kasulatan nina, ablihi po ninyo. Kiniha Hebrew or Aramaic na nga pagkaampo ni Jesus Christ. Nilitok ba siya og Yahweh? Nilitok ba siya Yehovah? Wala. Kung sa gilitok ni Kristo, mga pinangga kung mga kaigsuunan. Again, Mateo Kapitulo 27, versikulo 46, og sa may ikatulo na ang takna sa hapon, si Jesus mituaw sa makusog na tingog na nag-ingon, ilay-ilay lamay sa baktani, nga sa ato pa, Diyos ko, anong gitalikdan mo ako. Kana pa yung Diyos ko, anong gitalikdan mo ako, mali na siya nga translation. Dili careful ang nag-translate, pero dili ko siya nga mali, nga maka-imperno gyud. Sakto gud gihapon kay ang ilay Dios magihapon. Dios magihapon mga kaigsuunan. Pero may na masabtan ninyo ha. Ang Hebrew word man gud sa Dios is Elohim. Ang pag-ingon niya ilay, so nag-mention lang siya usa ka bahagi sa Elohim. Nagsangpit siya usa ka persona sa Elohim. We know, kung atong sabton magkiso ng Elohim, tulo ka persona, Father, Son, and the Holy Spirit. Puriyagaba, narabo po yung mga 70 Adventist kunuhay nga di po mutuo sa Diyos Amahan, Diyos Anak, o Diyos Espiritu. Kaya ang Amahan, marigyo kuno'y Diyos. Nangaon sa naman, mura ng mga iglesia ni Cristo di Manalo. No? Isulay, bito na kong post sa Facebook. Na yung mga kaigsuunan, manili mo tuo nga si Cristo Diyos. Pagsulay ninyong dako. But anyway, so ang gisangpit ni Kristo, ilay-ilay lamay sa baktani, one part of the Elohim ang iyang gisangpit. So, wa siya mingog Elohim lamay sa baktani ko eh. Hindi mo pa siya Elohim lamay sa baktani, tama ang gingon, Diyos ko, anong gibiyaan mo ako. Tama. Pero nag-ingon man siya ilay-ilay lamay sa baktani, so one part lang nga member sa Elohim ang iyang gisangpit. And that is the Father. Pero paingog Diyos ko, anong gibiyaan mo ko, okay ra gihapon, kaya ang aabahan, Diyos man gihapon.
May gala, sorry, wala tayo oras sa pagpakiguban kaninyo. Sa ngalan naman kanimo, nga akong kapamilya o kan Jesus Christ, nga may itong great provider, ako sabi niyong kapamilya ni ulipon sa pagwali sa may balita, Pastor Israel, Villiver the First, magayon kanimo, samtang ang tao, muhilak magkiglalis o magkiglantugi. Kanan na pasabot, nga wa pa siya kakubsi sa iyang paglaom.